Hello guys, good morning po sa inyo lahat. Umaga tayong gumising ngayon kasi sobrang init. So for today's video, ipiplex ko po sa inyo yung mga pusa na binibenta ng pamangkin ko. Ito po is hindi naman po totally sa akin. So pinapaplex lang po ito just in case na mayroong mga interesado na bumili. Pwede ko kayong bigyan ng information regarding the for sale po ng pet natin. Pusa po na ito is ano po siya? Persian cat po. Akala lang po natin na yung mga pusa basta na lang pinapakain or naalaga lang parang walang silbi, ganun. Akala po natin ganun. Pero hindi po. Ang mga pusa po kasi is meron po yung mga special na ibinibigay para sa atin. So mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga benefits na pagkalatin ng mga pusa niya. So hindi lang naman po yan kaya natalalan para lang may meron din po yung pinabang kung bakit po kailangan tayo na mag-alaga ng pusa. Kung tutuusin po, madali lang po magpag-aalaga ng pusa. Basta alam mo po ang halaga nila para sa iyo. So, nandito po yung mga dahilan kung bakit dapat ka mag-alaga ng mga pusa. Isa-isahin po natin. Number 1, stress reliever. Nakakatulong sila upang makabawas ng stress para sa kanilang owner. Kasi ayon po sa pag-aaral, pakikipag-interact po sa mga pusa nakakatulong po sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng tinatawag na emotional security, lalong-lalo na sa mga bata. Ito po ay nakakatulong sa atin upang magkaroon ng isang masarap at mahimbing na tulog. Yung tinatawag na purr ng mga pusa is maiahambing daw sa isang sports therapy, kung saan ito ay gumagamit ng mechanical vibration at iba't ibang frequency. Nakakatulong ito sa pag-relax ng ating mga muscles at napapalawak ang capacity ng mga tendons or yung mga structures na nakakatulong sa paggalaw ng ating mga buto. So number 2, low maintenance. Ang pag-alaga po kasi ng pusa is masasabing low maintenance. Well, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, pero hindi katulad po ng mga aso. Ang mga pusa po kasi is may kapasidad na makapaglinis ng kanilang sarili gamit ang kanilang mga dila. Kung tutuusin, tinatawag minsan sila na mga scavengers. Kasi kapag po kasi napapabayaan sila, pwede po silang gumawa ng paraan at kaya nilang gumawa ng paraan upang makapaghunt ng mga pagkain para mayroon silang kain at hindi sila magutom. So number 3, yung mga pusa is hindi masyadong namamaho. So gaya nga po ng nabanggit kanina na mga pusa po is kaya po nilang maglinis ng kanilang mga sarili. So sa katunayan nga po 90% sa buong araw nila is nilalaan nila para sa paglilinis ng kanilang mga katawan. So, kailangan din po bigyan natin sila ng maayos na training para sa paggamit ng kanilang mga litter bag. Pag natutunan po nila to, wala na kayong problemahin sa paglilinis ng kanilang mga iye, mga dumi. Number 5, mainam po sila para sa apartment life. So, kung nakatira ka po sa isang apartment or may maliit na spasyo na bahay, although walang specific na formula na magagamit na makatila yung exact amount na space na kailangan ng mga pusa. Depende po ito sa mga pusa at depende rin po sa mga pusa. Pero in general, ang mga pusa po is hindi naman kailangan na malaking spasyo. Pero kailangan po ng mga pusa na magkaroon ng control sa kanilang personal space para po makatulong para maramdaman nila yung kanilang security. Number 6, makakatulong sila sa mga pedya o mga bata. Paano? Isang pag-aaral ng pediatric or mga eksperto sa mga kalusugan ng mga bata, ito ay makakatulong sa pagbawas ng mga bata. Or in general, kung magkakasakit na sila, kukunting gamutan lamang po yung kinakailangan. Paano ba ito naging posible? Ayon po kasi sa isang author ng pag-aaral na to, pamamagitan po ng pag-stimulate ng mga pusa sa immune system ng mga bata, nagiging maganda yung immune response nito at makakatulong sa paglaban sa iba't ibang mga virus at bacteria, gaya po ng mga asthma or allergic rhinitis. Pero syempre, mas maganda kung kumonsulta po muna tayo sa mga doktor para malaman po natin kung maaari tayo mag-alaga. Number 7, nagiging responsible na tao po kapag nag-alaga ka ng pusa. Kadalasan po sa mga cat owner, ang mga alaga po nilang pusa is mga rescue o kaya mga napulot lang nila or inalagaan. Minsan po kasi nagiging problema yung mga pag-alagala na mga pusa dyan sa labas. Yung pag-aampon or
pagre-rescue ng isang pusa is pagliligtas na rin po ng isang buhay. Number 8, ang pag-aalaga po ng pusa is merong benefits sa ating health. Alam niyo po ba kasi, yung pag-aalaga po kasi ng pusa is nakakabawas po kasi ng peligro sa pagkakaroon ng sakit sa pusa. Paano niyo po masasabi? Ay po sa isang pag-aaral, ang isang nagmamay-ari na pusa is kaunti ang tsansa na maka-experience po ng atake sa puso or iba pang sakit sa puso. Para po sa mga interesado na mag-alaga ng pusa, pwede niyo po akong kontakin or dito sa number na to, sa taas. Yan niyo po makikita yung mga iba pong detalye or information regarding po dun sa pagbili niyo ng pusa kung paano at kung magkano. Doon niyo po makikita. Magtatang po kayo. So, mag-alaga na kayo ng pusa. Promise, hindi po kayo mag-isa. Yun lang po. And